Itong si Amy, ano ba 'tong si Amy? Sobra na ang pagkaano nito, parang hindi na 'to kapatid ng presidente, hindi na Marcos. Oh, sobra na ang ka-Duterte nito. Ang tumatakbo yatang dugo dito, Duterte na, eh. O tingnan niyo ngayon, kinakalaban naman si Soto at si Lacson. Ang Senate Minority Floor Leader, ibig sabihin ang leader ng minorya si Alan Peter Cayetano. Pero mas maingay pa itong si Amy Marcos kaysa kay Cayetano. Hindi ano kaya't siya na lang ang nag-Senate Minority Leader? Anyway, siya naman yung tumatayong, oposisyon kila Soto at Lacson diyan. Si Cayetano, medyo ano pa yon, panay nagdarasal yon. Hindi masyadong maingay yon sa paglaban kay Soto at Lacson. Ah, medyo abala yon sa kanyang mga ano, Bibliya-Bibliya, si Cayetano. Pero itong si Amy Marcos, talagang ano, lahat ang mga ano niya ngayon, sabi niya, yung budget ng 2026, gagamitin yan para ma-impeach si Sara. O yan. Umalma naman ngayon yung mga kongresista. Tapos sabi ni Amy Marcos, sila Lacson, ang Senate Blue Ribbon, hindi na ako atin dyan kasi ano naman yan eh. Hindi naman iimbestigahan na yan yung mga totoong mastermind. Yung mga ibang sangkot sa anomalya sa flood control, hindi naman iimbestigahan na yan. Pili na lang naman yan, selective na yan, sabi ni Amy. Kasi ininstruksyon na yan ng Malacanang na wag na ninyong imbestigahan si ganito, si ganyan. Kaya sabi ni Amy, wala nang pag-asa diyan sa Blue Ribbon na yan at sa investigasyon ng Senado. Wala nang silbi yan. Imaginin mo, sabihin mo yan, wala ka man lang diplomasya kay Soto at kay Lacson. Talagang binira ng todo si Lacson at si Soto. Parang linabas na tuta ng Malacanang si Soto at si Lacson. Yun ang ano, yun ang ibig sabihin ni Amy doon. Natuta ng Malacanang si Amy at Lacson, ay si Lacson at si Soto. Kaya wala nang aasahan sa investigasyon ng Senado. Si Soto nag-react. Sabi ni Soto, wag mo namang ano, akusahan ng ganyan, imbento mo lang yan. Yan lang yung sabi mo. Pero wag mong sasabihin yan kay Lacson. Wag mong sasabihin yan kay Senator Lacson, magagalit yun. Sabi ni Soto, wag mong akusahan si Lacson na ganyan. Magagalit yun. Ay kasi alam naman natin, siyempre si Lacson, pinoproject niyang independent-minded siya. Pinoproject yan ni Lacson na siya, wala siyang ano, hindi siya hawak ni numan. Kung sangkot, dapat managot. Yun ang pinoproject na image ni Lacson bilang pinuno ng Blue Ribbon. Ay ngayon, inaakusa ni Amy. Kaya sabi ni Soto, ano yun? Hindi totoo yan, sinasabi mo na yan. Kapag sinabi mo yan kay Lacson, ganyan yung ano mo, magagalit yun. Hindi matatanggap ni Lacson yun. Pero nag-react na si Lacson. Ang sabi ni Lacson, ayaw ko ng patulan niya. Medyo nagtitimpi si Lacson. Sabi niya, ayaw ko ng patulan niya. Ano ba nga ba yung mga kong sinabi? Sige, tingnan ko. Yan. In-screenshot ko na yun eh. Ano bang sinabi ni yung eksaktong sinabi ni Lacson? Ito, sabi ni Soto, imposible. Walang nagbabawal ng kahit na ano sa kahit sino. Baka magalit si Senator Lacson sa bintang na yan. Imbento yan. Sabi ni Lacson, I choose not to dignify Senator Marcos' unfair, untruthful, and baseless accusations. So, ang reaction ni Senator Ping Lacson, unfair, untruthful, baseless accusation. Pero ayaw niya na daw yung anuhan, patulan. Ibig sabihin, medyo nagtitimpi si Lacson kay Amy. Medyo nagtitimpi. Pero sa totoo lang, yan, patunayan, ang gawin na lang ni Senator Ping Lacson, pagbukas ng session ng Senado, pagbalik nila, January 24 yata, mag-session na ang Blue Ribbon, ay mag-hearing na, ipatawag na si Amina Pangandaman, Lucas Bersamin, yung dalawang undersecretaries, na nasangkot, si dating Undersecretary Adrian Bersamin, dating Undersecretary Traigib Ulaybar, ipatawag niya na yun. Kasi yan yung mga officials ng executive. Ipatawag din si Maynard Ngo. Bakit? Kasi inaakusan si Maynard Ngo, magmani si Escudero.
At ang tingin ngayon ng mga tao, si Chis Escudero nakikipag-ariglo sa Malacanang kaya hindi dinidiinan. Oh, parang pinapalibre. Yun. Gawin na yan ni Senator Ping Lacson para ipakita niya hindi totoo yan. O ito, iimbestigahan ko ang mga executive officials. Kasi pag inimbestigahan mo yung mga executive officials, kahit nag-resign na yung mga yan, si Amina Pangandaman, saka si Bunuan, dapat pabalikin na sa Pilipinas. Pilitin talagang makabalik yon. Kasi dating DPWH secretary yon. Yun na yung binanggit ni Bernardo. At saka, yan na rin yung isa sa hinanakit ni Cabral kaya posibleng nagpakamatay ito. Iniwan siya ni Bunuan samantalang marami itong nalalaman. O yun, pukusan na ni Senador Ping Lacson, hindi naman tayo sa nakikialam pero para ipakita lang na hindi totoo yung sinasabi ni Amy. Kasi ang inaakusa ni Amy, pinoprotektahan niya yung executive. Ang executive, Malacanang mismo yan. Pangalawa, yung pinsan niya, dapat daw imbestigahan. Anyway, hindi na yung problema ni Lacson. Ang dapat nyo naman kasing gawin, Amy Marcos, i-produce nyo rin yung ebidensya sa pinsan nyo. Ngayon, pag produce nyo yung ebidensya laban kay sa pinsan mo, tapos hindi pa rin iniimbestigahan ni Lacson, ay may problema na si Lacson dyan. Pero yung si Lacson ang pag-aanapin nyo yung ebidensya para kay Romualdez, medyo iba naman yan. Kung kayo yung nagsasabing maraming ebidensya kay Romualdez, i-produce nyo na. Pag hindi kayo pinabilo ni Lacson, linalabas nyo na yung ebidensya laban kay Romualdez, yun, kaduda-duda nga si Lacson doon. Anyway, abangan natin. Sana ipakita talaga ni Lacson na hindi totoo. Hindi naman tayo naniniwala kay Amy. Ano naman yun? Masyado naman talagang unfair kay Lacson yun. Kasi nagkomentaryo na nga si Lacson sa di ba? Sabi ni Lacson, medyo napapansin ko nga, selective ang investigasyon ng ICI. Medyo may mga parang napapansin natin, may pinapalibre. Nagsabi na ng ganun si Lacson eh. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Amy. Pero mas maganda talaga niyan, patunayan din ni Lacson. Paano papatunayan yan? Imbestigahan yung mga officials ng executive. Yung Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.